Aprobado na ng Pangulong Marcos ang isang batas na magbibigay daw ng magandang bukas sa ating mga magsasaka. Ito po yung kung tawagin nila ay Sagip Saka Act. Ito hong Sagip Saka Act na binabanggit nito, yung batas na mag-uubliga sa lahat ng ahensya ng gobyerno na mga ngailangan ng mga ng mga agriculture products na direkta ng makipag-ugnayan sa kanilang mga magsasaka o sa mga magsasaka sa kanilang mga lugar. Kaya lang ho tanong, ilang kayang local government units ang susunod dito sa batas na ito? Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kamusta po kayo ngayong araw na ito? Napakarami yung mga paksa na naman ang kumakalat sa una ay siyempre sa social media, bagay na hindi lahat ay mapapagkatiwalaan. Marami ho sa social media ngayon ang mga fake news. Kaya maging mapanuri po kayo at maingat sa inyo pong mga sa mga balita na inyo pong babasahin o pakikinggan. Sapagkat pagka kayo ay nagkamali, ay baka magkamali din po ang inyong paniniwala at ang inyong pagkaunawa. Kaya maging mapanuri. Marami ho ngayon ang magagaling sa internet. Marami ho ngayon ang magagaling sa AI. Kaya kaiingat po tayo. Dahil may mga nabibiktima po niyan, may mga naniniwala, at mayroon din naman pong hindi. Samantala, aprobado na ho ni Pangulong, o permado na ho ni Pangulong Marcos ang full implementation ng Sagip Saka Act na ang layunin po ay mapahusay daw po ang local production ng ating mga magsasaka. Itong Sagip Saka Act na ito ay tinuturing na milestone o kaya ho ay parang magandang pagkilos ng pamahalaan para nang sa ganun po mabigyan ng magandang kinabukasan daw ang ating mga magsasaka. At layunin daw ho ng batas na ito na payagan ang pamahalaang nasyonal o yung mga ahensya ng mga lahat ng ahensya ng pamahalaan at mga local government units na kagaya ng binabanggit ko na bumili ng pagkain direkta mula sa mga magsasaka at mga nagtitinda ng mga agrikulturang o mga produktong agrikultural na hindi na kailangan ng bidding. Oo. Kaya lamang ho, medyo nakakapataas ng kilay sapagkat paano ho kaya ano kaya ang maniobra na gagawin dito, lalo na nung mga elected officials na pumasok sa politika hindi para maglingkod kundi para magnakaw. Bakit ninyo? Pasensya na ho pero dahil sa mga nangyayari po ngayon, marami na hong mga Pilipino ang very pessimistic o negatibo sa sitwasyon. Marami na ho ang hindi naniniwala sa gustong sabihin ng pamahalaan o maging sa sinasabi ng pamahalaan. Kasi nga, maraming nangyayari at marami ho silang mga revelasyon na hindi naman ho nabibigyan ng kasagutan. Ano na lamang ho yan halimbawa? Ay ito lang ho may kaugnayan sa flood control projects, hindi ba? Hanggang ngayon, wala pang napaparusahan. At hanggang ngayon, ay nagsisilbing na gumaganap na inutil ang ating pong Independent Commission on Infrastructure. Inutil sapagkat hanggang ngayon ay wala pa daw silang nakikitang koneksyon ng mga mambabatas may kaugnayan dito sa issue na ito ng flood control projects anomaly. Ay walastik
nakikita na ito ng taong bayan, pero ang ICI hindi pa rin ito nakikita. So, iyan yung isa sa dahilan, kung bakit pesimistiko ang mga mamamayan kaugnay sa mga pahayag at kung ano mang gustong mangyari ng pamahalaan. Hindi mo sila masisisi. Hindi mo sila masisisi. Yan, anong kaugnayan nito sa Sagip Saka Act? Mga kaibigan, di ba ga? Ang pamahalaan, mapalokal o national government, ay nangangailangan ng supply ng mga agricultural products. Bigas, for example. Lalo na kung para sa programa ng DSWD, mga feeding program, yung mga kadiwa, di ba? So lahat yan. Yan po ay mga economic enterprise ng pamahalaan na kahit papaano ay bumibili sila at kumikita ng paunti-unti. Or kung hindi man ay nagsisilbi silang shock absorber ng problema at pangangailangan ng ating mga magsasaka in relation doon sa pag-market o pagbebenta ng kanilang mga produkto. Maganda ang layunin ho nito. Pero tingnan nga natin, prior to this, ano ba ang ginagawa ng mga LGU? Hindi ba? Bago ito, ano bang ginagawa ng LGU at ng ating pamahalaan? Ang national government ho ay pag nangangailangan ng mga pag-supply, lalo na ng DSWD, para sa mga relief packs, para sa mga food items, kasama ang bigas, mga dilata, mga ready-to-eat foods, o yung mga pagkaing sandali lang iluto o pakukuluan mo lang, okay na. Di ba? Lahat ho yan ay binibili ng ating pamahalaan. Milyon-milyon po ang halaga, daang milyon hanggat maaari ho. Kasi piniprepara po nila yan in advance para ika nga pagtugon sa mga pangangailangan sakali magkaroon ng kalamidad, kagaya ng bagyo, mga lugar na nasalanta ng mga pagbaha, mga lugar na nasalanta ng lindol, kagaya po ngayon, So, kailangan po ng gobyerno yan, but it has to undergo bidding. Yan. Kaya naman ho, ang mga kumikita dito ay hindi ho magsasaka. Ang kumikita ho dito ay mga traders. Yun hong mga negosyante. Di ba? At dahil mga negosyante yan, siyempre may presyo ang kanila pong mga produkto. At kung nabili ho man nila yan, kung magkaano nila nabili yan, doon sa mga magsasaka, ay natural may mga markup na po yan. Kaya lang ay, paano nga baga? So pag markup niyan, hindi mo maiiwasan, di baga, sa iyo ko na award Yan. Tabi-tabi po, Tabi-tabi po at bato-bato sa langit, ang tamaan ay mabukulan sana ng pagkalaki-laki sa noo. So, ito ho yung sitwasyon. Bibili ho sila. I-award ngayon. Through bidding, i-award ngayon kay Kuhan. Minsan naman, yan ho ay mga negotiated bidding na. Pinag-uusapan na, ikaw muna ngayon. Sa susunod, ikaw naman. Mga ganon. At ang presyo niyan, mag-uumpisa ka sa bidding cost ng 1 million halimbawa. Yung isa, ang presyo ng isa ay saradong 1 million. Ang presyo naman ng isa ay 999,099 centavos. Isang sentimo na lang. Hindi ba? Isang sentimo na lang, yun na, 1 million na. And the others, lower at least. Siyempre, ang tawag dito, yung lowest bidder. So, halimbawa, 3 kayo, di siyempre ito muna. O ikaw muna kukunan natin. Yeah. Alam mo na. Di ba ga? Alam mo na. Ako naman ho ay, hindi naman ho tayo nagbibintang. Pero sinasabi lamang ho natin yung mga teorya na posibleng mangyari. Because this is going to be a challenge sa lahat po ng ahensya ng pamahalaan. Challenge ito. Dahil kabilang dito yung mga state universities and colleges, mga elementary schools, DSWD, MSWD, mga LGU, national government. Di ba ga? So, lahat po yan. It is a challenge. Bakit? Abay, kailangan hong panghawakan natin ang ating integridad. Kasi, nakakatakot. Dahil ang ating pong nakakatakot.
bagay na hindi ko pa na-scrutinize ng husto yung batas. Ano, ha? Ang sinasabi natin din, who will set the price? Yan. Baka naman ho nandun sa batas, hindi ko palang ho nababasa ng buo. Ano, ha? Pero hindi ba yung magandang tanong? Sino ang magsasabi kung magkano ang presyo? Di ba ga? So, hanggang magkano baga? Baka naman mamay baratin din. Dahil ang problema ng ating mga magsasaka, sa palay na lang for example, sa palay na lamang for example, ang atin hong mga palay ay binibili sa napakababang halaga. Kung siya ho ay gumagastos ng 14 hanggang 15 pesos, hanggang 13 hanggang 15 pesos kada kilo sa kanyang puhunan, binibili lamang ho ito ng 8 piso hanggang 10 piso, ay kulang na kulang pa. Napakalaking tinatawag na deficit, hindi ba ga? So, ngayon ay ang gusto, ito yung mabili sa mga magsasaka, yung bagong ani. Yung sariwa pa, ibig sabihin. Hindi pa ho ito tuyo, hindi pa ito sun-dried na palay. So, dapat ito ay mabili ng at least ay 18 pesos hanggang 20. O kaya ay siguro mga hanggang 21 pesos para makabawi-bawi naman ang ating mga magsasaka. Tanong, bibilhin kaya yan ang ating pamahalaan sa ganung presyo? Ikalawang tanong, yung kayang presyo na yan ay maitatakda. Kasi kailangan mo magtakda ng ceiling price o ng selling price. Kailangan mo magtakda ng presyo kung magkano. Dahil hindi basta bibili itong mga kahit na sino, hindi mo naman anak kung magkano. So, kaya tanong pa rin, magiging effective nga kaya ito? Sino mag-i-implement ng batas na ito? Ang Department of Agriculture ba? Abay, if that's the case, teka muna, hindi kaya dapat asikasuhin din ng Department of Agriculture na mapababa ang presyo ng mga farm inputs kagaya ng abono, fertilizer, herbicides, pesticide, and etc. Pag-aralan po natin. Again, marami ho ang pessimistic dito ho sa batas na ito. Pero ngayon pa man, umaasa ang inyong yayamanin, sekseswabing tagapagbalita at komentarista sa balat ng YouTube. Ron Ramoso, na sana ito'y maging matagumpay. Na sana ito'y maging kapakipakinabang sa mga kagaya kong magsasaka. Maraming salamat po. Mahirap pero patuloy po tayong gaganap sa ating tungkulin. Patuloy po natin gigisingin ang mga nagtutulog-tulugan sa pamamagitan ng ingay ng dagundong. Dagundong.